Magandang gabi po mga kababayan. Ito po ang Kababayan TV. Yan, isang mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat po, no? Hear me now. This is a soul fire production. So, ngayong araw po ay nag-vlog po tayo, no? Nais ko po sa inyong talakayin ang isang punto na nais sabihin nung isang narinig nating reporter diyan sa media, no? So, isa siyang reporter ng isang network. Huwag na natin sabihin kung anong network yun, baka hindi kailangan o baka magka-problema, no? Pero okay lang din namang sasabihin din, di ba? Pero mas maganda yun, sabihin na lang natin na isang reporter siya o isang announcer siya ng isang TV network na kung saan ay hinahanap niya si Senator Manny Pacquiao. Yan. Kasi naalala niya na si Manny Pacquiao ay may mga sinasabi habang nangangampanya, di ba? May mga programa sila, may mga plataforma sila, di ba? Karamihan naman ng mga politiko ganoon, may mga programa at plataforma, di ba? So, at kung naalala ninyo, nag-vlog tayo noong nakaraang araw, nakaraang linggo, tungkol doon sa paksa na kung saan may na-discover ba kayo? Yun yung tanong kasi doon. Yung kasi yung tanong ko doon kung may na-discover ba kayo pagkalipas at pagdaan ni Bagyong Odette, di ba? So marami tayong sinabi doon kung ano yung mga na-discover natin. So itong vlog na to, mukhang ito yung pang part 2, no? Habol doon sa ilang pang na-discover. Actually ito ay idadagdag ko kasi kumbaga karugtong siya, no? Pwede siyang idugtong, kumbaga magiging part 2, no? Doon sa sinutukoy nating may na-discover ba kayo pag-alis at pagdating, no? Pagdating o pag-alis ni Bagyong Odette dito sa ating bansa, no? So part 2 yan mangyayari. So base doon sa announcer o doon sa reporter na yon, na kung saan hinahanap niya nga si Manny Pacquiao, ang sabi niya kasi ay parang nawawala, no, si Senator Manny Pacquiao sa ganitong mga panahon, no? Ano ba nangyari? Di ba nga dumaan nga si Bagyong Odette at maraming sinalantang mga lugar sa bansa natin. Andyan yung Siargao, yung Bohol, Palawan, yung Cebu. So maraming lugar na sinalanta at talagang yung iba talagang totally nawala ng bahay, no? Sinama ng hangin, kinuha ng mga baha, di ba? Nawalan talaga ng mga tahanan. Ayon dun sa announcer na yun na nagsasabi dyan na hinahanap niya si Manny Pacquiao kasi nga yun yung kailangan ngayon ng tao di ba? Tahanan, bahay, kung saan sila kukuha, no? Na mabilisan na makapagpapatayo sila ng tahanan. Ibig sabihin, yung gobyerno kasi natin medyo alanganin siguro ang pondo, hindi lahat ay masusuportahan sa dami-dami ng mga sinalanta, no? So kung meron man, baka may mga ibang pribadong sektor. Pero dahil nabanggit nga daw ni Senator Manny Pacquiao na kung siya ang magiging pangulo ng ating bansa, sa loob ng 4 hanggang 5 taon ang bansang Pilipinas ay hindi makakakita, no? Or aalisin niya ang squatter sa bansa natin sa loob ng 4 hanggang 5 taon at walang babayaran kahit piso. So magandang yun, no, programa at magandang plataforma yun, no? Kung totoo man yung sinasabi ni Senator Manny Pacquiao, di ba? Pero ang tanong ngayon yung problema di ba? Ngayon yung nararanasang problema na walang tahanan ng mga kababayan natin, walang bahay, hindi nila malaman kung saan sila sisilong, di ba? Parang kailangan pa bang hintayin ng taong bayan, no? Na maging pangulo si Manny Pacquiao para mangyari yung sinasabi niyang na aalisin niya ang lahat ng mga squatter, bibigyan niya ng mga tahanan at bahay itong mga aalisin niya yan nga sa mga squatter nga, di ba? Tatanggalin niya ng bahay. Ayaw niya magkaroon ng squatter sa Pilipinas, di ba? Mga squatter na nakatira kung saan, di ba? Ito talagang walang wala, no? Nawalan ng bahay talaga, totally walang bahay. So kailangan pa ba nating hintayin
na maging pangulo si Manny Pacquiao para lang mabigyan sila ng sarili nilang mga tahanan. So baka yun yung punto ni nung punto nung reporter o ng announcer kung nasaan si Manny Pacquiao. So maraming humihingi ng tulong ngayon. So yun nga. So kailangan pa bang hintayin alisin yung squatter? Meron naman talagang mga bahay na nawalan na ng tirahan, no? Yung mga tao, nawalan ng tirahan yung mga tao. Lalo dito sa mga dinaanan ng bagyo. So yun ang punto ata no. Gusto nyong malaman kung totoo bang sinabi ni Manny Pacquiao yung bagay na yun, no? Nabibigyan niya ng tahanan, ng bahay, ang lahat ng squatter dito sa bansa natin, lalo na dyan sa Metro Manila, no? At hindi niya pagbabayarin kahit piso, no? So sa loob ng 4 o 5 taon gagawin niya 'yon kapag siya ang naging pangulo ng Pilipinas. And tanong ihintayin pa ba nating maging pangulo siya kung ngayon ay nangangailangan ng ating mga kababayan, di ba? Kaya pakinggan po muna natin pala, no? Pakinggan po muna natin yung sinabi, kung totoo bang sinabi, no? Baka mamaya alibay lang nung nung announcer o nung reporter, pero tingnan natin kung totoo ba nabibigyan ni Manny Pacquiao ng bahay o tahanan yung mga taong walang tirahan, no? Kagaya ng mga nasa squatter. Okay? Pakinggan po natin. Maraming nagtanong, kung ako na maging presidente, anong gagawin mo? Sabi ko, kung ako maging presidente, 4 to 5 years, wala kang makitang squatter sa buong Pilipinas. Lahat magkakaroon ng sariling tahanan yan. Lalo na yung Metro Manila. Lalo na ang Metro Manila, lahat ng squatter magkakaroon sila ng tahanan. Condominium or subdivision, wala silang babayaran kahit piso. Hindi ko na kayang taasan pa ng taxes, magtaas pa tayo ng taxes doon sa mga basic commodities na araw-araw ginagamit ng tao. Sa kahit bigas, ano-ano mga ayaw kong magmahal palalo ang bigas dahil maraming mga mahirap na hindi makakain. That's my commitment to the people, that I will not let them down. Yan yung commitment ko na hindi ako mag-compromise basta para sa taong bayan. So yun po, no? Ibig sabihin, totoo po yun, no? Na talagang sinabi at nabanggit ni Manny Pacquiao bilang isa sa mga programa niya at plataforma niya kung sakaling siya ay palaring maging pangulo ng bansa natin. Bibigyan niya talaga ng tirahan, no? Yung mga squatter dito sa ating bansa. Ang tanong ngayon, hindi ba niya mapagkakalooban itong mga kababayan natin? No, hihintayin pa ba natin na maging pangulo siya? Paano kung hindi siya naging pangulo? Sakali lang, no? So, may maaasahan kaya yung mga kababayan natin. At saka ang tanong nasan daw ba ngayon si Manny Pacquiao? Kasi ang daming nangangailangan ng tulong ngayon. Parang wala pa nung last week hinahanap ko wala Tama pala, no? Buti na pala ng partner Mike. Sabi ko, sira yata itong computer ko, bakit wala pumapasok na Manny Pacquiao dito? Oy. Wala ko nakikita Saan na pala? Wala Ang lakas-lakas pa lang at hindi pa lang niyan partner Mike. Oo. Nakaraan, dapat ngayon. Bakit nung walang kalamidad, dami pumipila sa'yo, bakit kayong may nangangailangan, wala kang papila? Akala ko tuloy-tuloy. Akala ko tuloy-tuloy yun. Baka ubos na yung kaban Ay, naku, baka wala nang laman yung mga. Paano kaya? Hindi, natatanong lang po, pera mo naman yan. Tinatanong ko lang kasi dati, araw-araw, yan ang laman ng balita mo ng mga sumusunod sa'yo, namimigay ka ng pera. Ngayon, 1 linggo na itong kalamidad, wala akong nakitang pumila. Ano nangyari? Naubos na ba? Anyway, wala na po kaming oras, nagtatanong lang. Senador, Merry Christmas! Merry Christmas! Bawasan mo yung mo dahil marami yung nakakailangan dahil sa kalamidad na ito. Alam ko, parang tumulong naman din si Manny Pacquiao, nagpadala. May narinig ako mga gano'n na nag-repack sila ng kung ano ng mga goods. Pero yun ang kailangan ngayon, no? Parang yun ang parang pinaka immediate needs. Sabi nga nila, madali ang pangangailangan, no? Tirahan. Kasi kung wala ka sa masisilungan, magkakasakit ang tao, di ba? So yun parang hinihiling ng mga tao ngayon, no? Tirahan. Mukhang narinig nga ata nila yun, no? At nalaman itong reporter na to na yun ang pangako ni Manny Pacquiao.
So dito kaya may pagkakaloob kaya ni Manny Pacquiao dun sa mga taong nangangailangan ng tirahan kahit hindi sila squatter. Yan. So yun po siguro yung punto o naisabihin ng reporter na yun kung bakit niya hinahanap siguro si Manny Pacquiao. Ngayon, lumipat naman tayo ng isang banda kasi meron ding isang politiko kung tatakbo to kasi parang namudmud din siya ng mga tulong. Kaya lang medyo minasama ata ng ilang mga tao yung ginawa niyang pagtulong. Parang nangyari ata kaya sa tumulong parang may hinihintay yata siyang kapalit para doon sa pagtulong na ginawa. Pero bagaman ganun pa man, may hinihiling man siya, may hinihintay man siyang kapalit o wala, sa panahon natin ngayon kailangan ng tulong talaga, di ba? Ayan, may kapalit man o wala, di ba? So bahala ng tao doon kung magbibigay siya ng utang na loob doon sa ibinigay sa kanya o iboboto niya yung tamang tao na dapat niyang iboto. Kasi may mga ganun, di ba? Kaya ka nagbibigay kasi may hinihintay kang kapalit. So, doon sa pagtulong na binigay mo, parang ganun. Kaya may iba, medyo nadismaya doon sa kung kandidato man siya, di ba? Kung kandidato man siya, parang ang pangit pakinggan, di ba? Na nagbigay ka, pinaalam mo ikaw ang nagbigay noon, at ang malupit pa doon, sinabi mo pa na dapat malaman ninyo kung sino ang tumutulong sa inyo. Parang gano'n ang dating di ba? So mas pangit nga naman. Parang ang dating kasi parang kaya ka tutulong kasi meron kang hinihintay na kapalit. Ayun, parang gano'n ang nangyari. Kaya naging pangit yung dating sa kanila. No? Dala ko po ngayon kung bagyo ako. Pero ko po yan. Pero ko po yan. Pero ko po yan. Galing sa kahit kanino. So sana po maalala nyo kung sino po ang tumulong sa inyo. Kung sino po ang tumulong sa inyo. Kung sino po ang tumulong sa inyo. Sa oras ng inyong mga kailangan. Pero ganun pa man, sabi nga nila may mga taong tinatawag na yung hirap na talaga sa buhay, di ba? Alam nyo na, yung mga tinatawag na kapit sa patalim, di ba? Oo, hindi ka man, kailangan mo, sige lang, no? Tanggapin ang tulong, no? Pero doon sa mga matatalino at marunong at maalam sa buhay, dapat alam mo kung sino ang dapat mong iboto, ano man ang ibinigay sa'yo. Di ba? Parang ganun siya. So, hindi ka kayang diktahan at hindi ka kayang pasanurin kung ano ang gusto nila. Di ba? Bagay lang yan. Pero ang buhay mo, pag pinagkaloob mo dyan sa isang bagay na hindi maayos at hindi maganda, ikaw ang tawag doon. Kung baga, ikaw, yun ang magiging kapalaran mo, di ba? O ilang taon yun, 6 na taon din yun. Kung dyan ka bibigay o dyan ka pupunta sa ganyang bagay, no? Na kaya ka bumoto dahil nagbigay ka ng utang na loob kahit hindi yun ang gusto mo, di ba? Sa mga taong tulad nila, yan. Dapat marunong kayo mag-isip kung sino dapat ang binoboto niya. Huwag kayong magpadala sa mga bigay-bigay, sul-sul sa inyo, mga tawag dito, may mga kapalit, di ba? Yan. So hanggang dyan mga kapatid, naisingit ko lang siya, pandagdag doon sa mga na-discover natin sa mga taong katulad nila, lalo na ngayon, no? Eleksyon. Talagang lahat hinihingi, lahat ipakikita ang lahat ng bagay. Halos ipagduldulan na sa'yo, no? Tapos pagdating sa panahon, sisingilin siyempre, no? Sisingil sila sa mga ipinagkaloob nila. Kaya mahirap minsan sa mga taong, alam mo yon, yung may mga pinagkakautangan. May balik yan may bawi yan. Kaya nga sabi nga nila, may isang politiko dito na sinabi, wala daw siyang pera at wala daw siyang pondo, pero magtaka ka, lahat ng advertisement meron siya. Saan ang galing yun? Kung wala siyang pondo, paano nagkaroon siya ng mga ganitong klase ng mga patalastas na nandun ang pagmumukha niya, di ba? Mahal ang bayad dyan. So ano ibig sabihin nun? Di babawi sa kanila yan. Pwede naman sabihin na, hindi, tulong yan. Oo, malay namin, di ba? Kung tulong din yan. Magkano ba ang isang patalastas, di ba? Sa lahat ng may patalastas ka. May advertisement ka, pero wala kang pondo niyan, lagay na yan, wala kang pondo. So, ibig sabihin, may nagpo-pondo sa'yo. Ang tanong, lahat ba na lang ng itutulong sa'yo, libre?
Yun ang mahirap, no? Sa mundo natin, parang bihira ang libre, no? So, lahat may bayad, lahat may kapalit lagi. So hanggang dyan mga kababayan ang ating vlog sa araw na to, at sana kayo din ay mahimasmasan sa mga politikong naglalabi-labi sa inyo, no? Huwag kayong basta maging sunod-sunuran kung ano man ang pinagkakaloob sa inyo. Yan, matakot kayo sa pwedeng gawin nila sa loob ng 6 na taon. So paano mga kababayan, hanggang sa susunod, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-comment na rin po kung may gusto kayong sabihin. Okay? So hanggang sa muli, Kababayan TV.